kultura sa Amerika ay sumasaklaw sa mga kaugalian at tradisyon ng Estados Unidos. Ang kanilang kultura ay sumasaklaw sa wika, kasuotan, pagkain, relihiyon, musika at marami pang iba. Audio Jungle. Makikita natin na ang kanilang kultura ay may iba't ibang wika, kasaysayan at lahi. Dahil dito, marami tayong malalaman na impormasyon tungkol sa Amerika. Marami rin silang sport na ipinagdiriwang ng mga tao, lalo na sa mga mahilig sa sport. Taon-taon may mga sport na ipinagdiriwang dito at ginaganap sa stadium at iba pa. Dahil dito, maraming tao ang pumupunta sa stadium kahit na iba't iba ang kanilang mga lahi upang suportahan ang kanilang gustong manlalaro. Magtungo naman tayo sa paniniwala ng Amerika. Ilan sa mga mahahalagang prinsipyo ng mga Amerikano ay ang pagiging malaya, pagiging pantay-pantay, pagiging masipag, pagiging positibo sa buhay at iba pa. Dahil ang Amerika ay isang demokratikong bansa, naniniwala sila na may kapangyarihan ang mamamayan na mangibabaw sa gobyerno. Mapapansin natin sa Amerika na malaya silang gawin kung ano ang kanilang mga gusto, ngunit dapat hindi nila abusuhin ito. Tradisyon ng Amerika. Ngayon ay dumako naman tayo sa tradisyon ng Amerika. Una ay ang Thanksgiving. Sa bawat tahanan sa bansa, nagtitipon-tipon ang mga pamilya para sa hapunan bago magsimula kumain. Isang panalangin ay sinasabi upang pasalamatan ang mga pagpapalang natanggap sa taong iyan. At pagkatapos tikman ang isang nakakabusog na pagkain. Black Friday. Dito ay ang oras ng pamimili nila para sa Pasko. Dito ay nagdedekorasyon na sila tulad ng Christmas tree. Dito rin ay naglalagay sila ng medyas sa may fireplace nila dahil sa paniniwala kay Santa Claus na namimigay ng mga regalo. Sunod ay ang Halloween. Alam naman natin na ang Halloween ay kung saan nagsusuot tayo ng mga iba't ibang mga nakakatakot na bagay o tao. Ito, ang tradisyon nila ay ang mag-trick or treat. Sila ay nagbabahay-bahay upang mag-trick or trick kung magpapakita sila ng mga iba't ibang trick or magic. Treat naman kung magbibigay ang mga nasa bahay ng mga chocolates, candies, at iba pa. Sunod ay ang April Fools. Ang April Fools ay isang okasyon na kung saan ang pagsapit ng ika-1 ng Abril ay magkakaroon ng kasiyahan o asaran. Dito ay may mga nakahanda silang mga tricks o mga pakulo, prank, at iba pa. Mga batas sa Amerika. Una, Batas Underwood-Simmons or Simmons. Noong taong 1913, ipinasa ang batas na ito sa Kongreso sa Amerika. Inalis ng batas na ito ang restriksyon sa lahat ng produktong pumapasok sa dalawang bansa. Dahil dito, nakadepende ang Pilipinas sa mga kalakal sa Estados Unidos. Batas Parity Rights. Ito ay ang saligang batas na binibigyan ng karapatan ang mga Amerikano gamit ang likas na yaman ng Pilipinas. Batas Jones. Nilagdaan noong Agosto 29, 1916 na tinatawag ding Philippine Autonomy Act na inihain ni William Atkinson Jones. Pakahulugan nito kung sino ang mamamayang Pilipino, probisyon at sistema ng pagbabudget. At syempre, ang Batas Tidings-McDuffie. Inaprubahan noong Marso 24, 1934 at pinagtibay noong Mayo 1, 1934. Ito ay ang pagpapanatili ng batas militar sa Pilipinas, isang federal na batas ng Estados Unidos na nakapaloob sa sariling pamahalaan ng Pilipinas at sa kalayaan nito. Dumako naman tayo sa panitikan ng Amerikano. Nang panahong iyon
ay hindi pa gaanong mahalaga sa manunulat ng Pilipino ang panitikan kung hindi rin naman sila malayang naisusulat o makakasulat ng nais nilang isulat. Gaya ng maliit na ibong matagal nang nakakulong, nang bigyan silang laya na lumipad, sila ay nasiyahan sa palipad-lipad sa labas ng hawla, ngunit hindi sila makapang-ahas lumipad ng malayo. Ganon din sa manunulat na Pilipino. Ang pinakamahalagang nangyari sa kanila ay yung nakawala sila sa galamay ng kaisa-isang paksang maaari nilang talakayin sa panahon ng Kastila. Paano nga ba ang sistema ng edukasyon sa Estados Unidos ng Amerika? Ang mga internasyonal na mag-aaral ay isinaalang-alang ang mga pag-aaral ng Estados Unidos na may maraming mga pagkakataong pang-edukasyon na pagpipilian. Gayunpaman, bago simulan ang paghahanap ng pinakamahusay na paaralan para sa kanilang mga anak, ang mga magulang ay dapat na maglaan ng oras upang maging pamilyar sa sistema na edukasyon ang mga anak sa kanilang papasukang paaralan. Paano ang sistema ng edukasyon sa Estados Unidos ng Amerika? Pagkatapos ng 12 na taon na elementarya, sekundaryo pag-aaral ng 12 na taon sa kalendaryo, ang mga mag-aaral ay kadalasang nakakakuha ng sertipiko na kwalipikado makapasok sa karagdagang edukasyon. Ang mga mag-aaral ay dapat pumasok sa paaralan hanggang 16 o 18 na ilang mga lugar sa Estados Unidos. Populasyon, ekonomiya ng bansang Amerika. Alam niyo ba na ang Estados Unidos ay ang ikatlo at ika-4 na pinakamalaking bansa ayon sa kabuuang sukat ng lupa at ang ikatlong pinakamalaki sa kaparehong sukat ng lupa at populasyon. Ang Estados Unidos ay isa sa mga pinakamahuhusay at maunlad na bansa. Siya rin ay ang pinakamalaking ekonomiya sa pamamagitan ng nominal GDP at pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa PPP. Mataas rin ang militar nila. Kilala rin sila sa pampolitika at pangkulturang puwersa sa buong bansa. At isang pinuno sa sisiyentipikong pananalisik sa teknolohiya at mga likha. Ang obrang ito ay ipinangalan ng Going West na ipininta ni Jackson Pollock na isinagawa naman noong 1935. Ang Going West ay isa sa halimbawa ng mga sinaunang interes at estilo ng pagpipinta ni Pollock, pati na rin ang kanyang sariling personal na kasaysayan. Iminumungkahi na ang pagpipinta na ito ay inspirasyon ng isang larawan ng pamilya ng isang tulay sa lugar ng kapanganakan ni Pollock, Cody Winoming.